reduce unhealthy habits, meaning bawasan po. So ano po ang mga unhealthy habits na tinutukoy natin? May bisyo ka ba? Naninigarilyo ba? Umiinom ba? Gaano kadalas ang minsan? Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern po. Ang sabi niya is, Ma'am Che, paano magparami ng likido? Sana gawan nyo ng content. Okay, paano nga ba mag-increase yung sperm overnight? Possible ba to na mangyari? The answer is no. Kung nagwa-wondering ka how to increase nung likido mo sa isang araw at isang gabi lang, hindi naman po posibleng mangyari yan. Kasi kung yan ang gusto natin, kailangan natin ng time machine. Wala namang ganun. Para ma-improve yung dami ng likido ng isang lalaki, kailangan natin ng minor adjustment. That add up over time. So, kapag naging routine mo itong mga pag-uusapan natin dito, over time, mag-i-improve talaga yung dami. Gaano ba dapat yung average na inilalabas ng isang lalaki para masabi niyang okay lang siya? Alam niyo po, 1.5 and above to 5 ml siguro, marami na yun. Now, paano mo susukatin? Hindi ko isasuggest sa inyo na ilagay niyo yan sa kutsarita or kutsara kasi baka mamaya hindi niyo mahugasan ng maayos, maisama niyo sa mga utensils niyo. Kumuha po kayo ng yung mga syringe or yung dropper na ginagamit sa isang bata kapag nagpapainom ng gamot. Hindi po ba may mga number na nakasulat dyan na 1 ml, 2 ml, and so on. So, pwede nyong gamitin yan kung gusto nyo lang naman masukat at malaman nyo kung ito ba ay pasok sa 1.5 ml and above. Para masabi mong average ka lang. Now, let's talk about 3 ways para ma-increase yung dami nung iyong likido. Plus yung mga pagkain or inumin na pwede ninyong inumin or isama sa diet ninyo para makatulong ito. Katulad ng nasabi ko kanina, dapat merong konting adjustment na gagawin ka para ma-improve yung dami ng iyong seminal fluid. Alam niyo po, napakalaking epekto nito kung ano ang lifestyle ninyo, kung ano yung diet ninyo. Number 1, kailangan na increase mo din ang iyong healthy habit. Anong healthy habits yan? Kumusta ang pagtulog mo? Nakakakuha ka ba ng enough na sleep? Akala mo baliwala ang mga ito. Pero kapag na-improve mo yung iyong pagtulog, makikita mo sa dulo after 10 days, 2 weeks, may improvement talaga yan whether you like it or not. Regular exercise is another thing. Once na sinabing regular, dapat at least 3 times a week. Hindi naman kinakailangan na magbabad ka ng 2 oras, 30 minutes to 1 hour. Enough na yan kung ito ay regular naman. Pwede kang mag-walk at least 1 hour, pwede kang mag-jogging, go to the gym, or kaya mag-play ka ng Zumba, then sabayan mo yung mga sumasayaw doon. Still, exercise din po yan. So, kailangan i-aim mo na magkaroon ka ng healthy dietary changes. Number 2, reduce unhealthy habits, meaning bawasan po. So, ano po ang mga unhealthy habits na tinutukoy natin? May bisyo ka ba? Naninigarilyo ba? Umiinom ba? Gaano kadalas ang minsan? Akala mo kasi minsan, minsan lang. Hindi mo namamalayan, kasama na pala sa routine mo yung ginagawa mo. Wala pong masama sa pag-inom, lalo na kung occasionally lang naman. Kasi ang nagmamatter doon is yung amount, kung gaano karami ito. Naninigarilyo ka ba? Hanggat maaari, bawasan mo na yan, unti-unti. Hanggang matigil mo. Very effective po iyan. Kung talagang gusto ninyo ng pagbabago sa health ninyo, ay magagawa po ninyo yan. And also, stress, trabaho, relationship, and career, napakalaking factor po na naibibigay na stress nito sa atin kapag hindi natin na ma-manage ito ng tama. So better, wag masyadong nag-iisip. Kung wala pa naman, wag mo nang isipin. Mga taong sa tingin mong hindi nakakatulong para sa iyong mental health, dumistansya ka. Kung stress ka na sa buhay mo, tapos sasabayan mo pa ng bisyo, talaga pong hindi maganda ang epekto nito sa kalusugan mo at unang-unang maapektuhan dyan ay ang iyong sexual health.
What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. And last one, of course, kailangan na i-maintain mo ang iyong healthy lifestyle. Pag sinabi pong healthy lifestyle, kasama dyan yung diet mo. Baka overweight ka, baka naman underweight ka. So, kung medyo overweight, mag-diet na po. And of course, ang iyong mental health. Napakahalaga po na tama tayo mag-isip. Minsan, sa dami ng inaalala mo, hindi mo alam na apektuhan na pala yung overall health mo. Yung mga ganyang bagay po, akala natin wala lang. Pero habang tumatagal, malaki po ang epekto nito sa pangangatawan at sa kalusugan natin. Kaya very, very important na ma-maintain mo ang healthy weight and your mental state. Now, may mga pagkain po or inumin na pwede natin i-incorporate dito sa 3 habits na napag-usapan natin na dapat natin gawin. Mga pagkain mayaman sa zinc, fatty acids, and antioxidants. Ano yung mga yan? Pwedeng oysters, walnuts, mga green leafy vegetables, even dark chocolate. Makakatulong yan. Beneficial din po ang pagkain ng itlog, citrus fruits, tomatoes, and even pomegranate. Alam niyo po ang walnuts, very rich yan sa omega-3 fatty acids and antioxidants. Kapag sinama mo yan sa diet mo, makakatulong yan para ma-improve yung dami ng iyong katas. Buto ng kalabasa or pumpkin seeds, very healthy din po yan. Ako madalas kong pinapapak yan. Hindi lang yan para doon, but also maganda rin sa digestion yan. Pero makakatulong yan sa inyo for sperm production. Yung mga chia seeds, sama nyo rin po sa diet ninyo. Napakataas po sa omega-3 niyan. Kung medyo damage na ang sperm at kailangan i-improve, yung mga pagkain na yan, ay malaking tulong yan. Citrus fruits, mayaman yan sa natural na vitamin C. Beneficial din po yan para sa sperm count. Garlic, maganda po yan sa blood flow. Ang blood flow, kailangan natin yan doon sa ating genital and sa ating reproductive organs. Yang mga nabanggit kong inumin, pagkain, green leafy vegetables, fruits, ay isama nyo po sa diet ninyo dahil lahat yan ay naka-incorporate para mas maging stronger at mas dumami ang inyong likido. Kapag sinama mo yan sa diet mo, plus yung 3 nabanggit natin o napag-usapan kanina, ay what sa gusto mo, in a matter maybe of 10 days, 2 weeks, makikita mo may improvement na yan. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed thing. Bye!